dito, we deem it necessary kasi ito yung ating mga kababayan na nagiging biktima, no? Sabi ko nga, ito nagpapakahirap magtrabaho to, and yet they are forced to give 10% of their salaries every month yan, ha? Every month. So ito yung kanilang milking cow, eh. Itong mga kababayan natin na patuloy nilang niloloko hanggang ngayon. So why would you ask them 10% of their salaries? Eh, sobrang laki naman yata, talo pa yung 5-6. Okay? So just imagine, kayo, wala kayong ginagawa dyan, and yet, sweldo lang ako. So kaya nga ito, we were able to convince at least 30 of them as a start. Okay, para once and for all, magbalik gobyerno at upang talikuran yung makakaliwang grupo. Itong 30 na katao na special guest natin sa umagang ito ay mga miyembro ng labor sector dito sa NCR. Particularly, mga drivers mga ito ng isang bottling company dito sa NCR. Minsan sa buhay nila, minsan sila po ay normal na nagtatrabaho, sila po ay regular na nagtatrabaho, ngunit minsan sa pagtatrabaho nila, sila po ay na-recruit ng makakaliwang grupo, kung kaya sila po ay napangaralan, nabigyan ng mga pangaral ng makakaliwa, at minsan ay nagamit din sila na mag-rally kung saan-saan dito sa part ng Manila. Dahil sa joint effort ng PNP at AFP na magkaroon ng isang dialogue sa kanila, nagkaroon po ng isang successful na dialogue until such time na napag-usapan na magbabalik loob sila. So ito po ngayon ang programa natin ngayon. Ito po ang 30 katao na bisita natin ngayon, special guest. Andito sila para i-withdraw, ipakita sa mamamayan, i-withdraw yung kanilang support sa makakaliwang grupo. Maraming salamat po. Ako kay General Galang at kay General Chopilong at kay Colonel Mample. Kami po ay tunggon sa panawagan ng mga kapulisan at sundalo na balik kapayapaan o balik para sa aming kapayapaan sa aming bayan. Kami po ay magkagawa tungkol sa Metro Manila, may isang libo ng mga tao. Kami po ay nalinlang at ginamit ng mga union para ang aming kumpanya tayo sirain at pagpupulisan. Kami ay dinadala sa mga mga aktibidad nila kung saan-saan sa mga depressed area, karamihan sa depressed area, sa mga lugar na hindi nakikita ng tao. Pag may mga tao man na hindi nila kilala, hindi namin kaanin, eh minamanwanan nila kung umakit doon. Pero pag kami nag-usap-usap mga empleyado, nagtataka namin sa mga unionista, mga leader namin, may mga kasama kami na hindi namin kasama sa trabaho. Nagtatanong kami kung bakit meron silang kasama naman. Sabi niya, hindi yan ang tutulong sa atin para mapangat ang ating sweldo. Pero kung sila nagsasalita na, iba lang sinasabi. Paninira na sa kumpanya, at sa gobyerno. Sabi namin, parang hindi tama yata na siraan ng aming pinaglilingkuran ng kumpanya at aming gobyerno. Kaya hindi naman kayo nagbibigay ng mga kabahay sa mga empleyado. Sabi ko sana kaya gobyerno ang nagbibigay yan, hindi ka kapulisan, hindi kayo. Kasi niya, nagagaling siya sa akin, dahil na ako sa sektor ng tao. Sabi ko nung tulala ako kasi may manggagawa. Kaya na, tumatagal, tinagagkasan kayo ng utang, hindi namin alam. Yung ginagagkas sa amin ng utang, pinamibili ka lang ng armas para ibahagi, para sa mga kailang grupo. Kami mga manggagawa, wala man ang kayo tulong sa amin. Hindi man na kami maligyan ng mga kilong bigas. Pag Desyembre, wala nang bibigay sa amin. Kaya isip naman kami na kausapin mo
na pumalis na dyan. Kasi wala kami matutunguhan yan eh. Kasi yung mga binibili nila ng mga armas eh, para ilaban sa gobyerno. Eh mahal nga ako, baka kami dalhin na rin doon. At ito na rin lumaban sa gobyerno. Eh ang trabaho namin, mahal namin, tapos ang pamilya. Kaya pagka nakita namin doon, anong kinabukasan namin para sa aming pamilya, wala na. Kaya, pinag-usap ko lahat ng mga kasama ko, at marami pa kaming kinakausap na sana magbalik na sa gobyerno para kapayapaan sa ating bayan. At tayo sa ng bansang Pilipinas. Or AFP. At syempre yung ating pinaka-importanteng bisita sa umagang ito, ang ating mga kapatid na finally ay nagbalik loob sa ating panggobyerno, ang ating mga surrenderies. Palakpakan natin sila. Ang problema ng insurgency sa ating bansa has been 52 years. Kung di ako magkamali, 2 taong gulang pa lang ako nung nag-umpisa itong problemang ito. I'm already almost 54. And hanggang ngayon, ang problema ng insurgensiya ay hindi pa rin nawawala sa ating bansa. Ito ay dahil sa patuloy na paglilinlang, okay, because of the deceptive moves ng ating mga nawawalang landas na mga kapatid, lalong-lalo na ng mga kaliwang grupo. Kung makikita ninyo, bakit gustong-gusto nilang hikayatin ang ating labor sector? Bakit gustong-gusto nilang hikayatin yung mga naghihirap nating mga mamamayan, nagpapakahirap, nagtatrabaho 24 oras kahit sa panahon ng pandemic, ay kanilang gustong hikayatin sumali sa kanilang grupo. Alam niyo ba kung bakit? This is because of the revolutionary tax that they are collecting from our brethren. Ito, yung mga taxes na hinihingi sa ating mga manggagawa at obligado silang magbigay. Imagine, mas malaki pa ang ibinabayad at ibinibigay sa mga makakaliwang grupo na to kaysa yung babayaran ninyo mismo sa taxes sa panggobyerno. Actually, kung mga parehas lang po ninyo, mga kapatid, wala kayong dapat ibayad sa gobyerno. Pero itong mga kaliwang ito, you are forcing them to give 10% of their salary for your own evil acts. Okay? Yan ang talagang katotohanan yan. Every sweldo
10% ang obligadong ibigay sa inyo. Kaya nga, inihikayat natin ninyo itong mga manggagawa na to. In the guise of protecting them. Anong klaseng protection ang ginagawa ninyo sa mga taong to? Puro lang panlilin lang. Okay? When I was with the Manila Police District, there are 1,000 plus students missing. Nawawala. Hanggang ngayon, hindi makita ng kanilang mga magulang. Ito yung mga estudyanteng sumama sa inyo, sa makakaliwang grupo, na hanggang ngayon ay hindi na makita. Nanilin lang ninyo. Ang iba dyan ay patay na. Yung iba pinangre-rape pa ninyo. So anong klaseng organisasyon yan na sinasabi nyo para sa bayan? Saan ang para sa bayan dyan? Okay? So please, let us put a total stop. Ihinto natin itong panlilin lang na to. Tama na. Sobra na. Okay? Ang kailangan natin ay totoong kapayapaan para sa bayan. Totoong katahimikan para sa bayan. Hanggang kailan nyo ihinto? Kailan nyo sisimulan? Kung hindi tayo, sino ang ihinto? Sino ang magsasabing mali yung sinasabihan nating grupo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan natin sasabihin, tama na, sobra na yung panliling lang ninyo? Lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Hindi lang sa labor sector, kundi sa mga kabataan. Gaya ng sabi ng aking butihing classmate kanina. Ano sabi niya? Saan ka makakita na pag ang eskwelahan kailangan pa ng abiso? O paano kung may nagbabaril yan? Ano ang gagawin ng pulis if there will be shooting spree inside mismo ng inyong eskwelahan? Are we still going to wait for them to kill more before we will say stop? Anak na. Anong klaseng kalokohan naman? Anak na. Anong klaseng kalokohan naman yan? Okay? Kaya nga sabi ko nga, sa mga manggagaling na protector ng mga kakaliwang grupo, I challenge you. Maganda man kaya yung makakaliwang yan. Or let your children go up and teach them how to hold the gun. Yan man ang turo nyo, di ba? Yan ang gusto nyo. Okay? Imagine, even your own children, you wanted them to offer as a sacrifice for this senseless, nonsense, walang kwentang samahan na alam naman nating anay sa ating panggobyerno. So kailan natin sasabihin, stop na? Are we still going to tolerate lives of young children being abused, being used by this left-leaning group? And sasabihin natin na okay kami, mayroon tayong para sa gobyerno. Asan ang para sa gobyerno yan? Okay? Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong mga kapatid. At least we have a good start para po sa National Capital Region. Ang programang ito po ay sinimulan ng ating presidente para once and for all mahinto yung pagre-recruit at panlilinlang sa ating mga kababayan na patuloy na sumisira sa kabuhayan ng ating mamamayan. So siguro naman it's high time for us to be awakened at para makita ninyo anong klaseng grupo ito. Gone were the days yung sinasabi ninyong ang pulis at sundalo ay abusado. Nung una siguro, tama yan. Pero ngayon, masasabi natin na ang inyong kasundaluhan at ang inyong kapulisan ay maaasahan 24 oras
sa lahat ng panahon. And we would like to assure the public that we will never tolerate abuses, lalong-lalo na sa hanay ng kapulisan. Okay? So to that effect, I would like to welcome and congratulate our brothers for coming back to the folds of the law. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, at least namulat kayo after 20 years of struggling of this senseless organization na walang ginawa kundi maging anay sa ating panggobyerno. So sana tuloy-tuloy lang yung mga nandyan pa sa mga kapatid natin, hinihikayat namin kayong bumalik sa tamang landas, sa tamang paraan, at sisiguraduhin namin ng inyong panggobyerno ay magbibigay ng serbisyong tama. Serbisyong tama, ibig sabihin, isang gobyernong tapat, may tapang at malasakit para sa ating mga mamamayan. On this note, I would like to again congratulate our brethren for coming back to the fold of the law. Mabuhay kayo, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay kayo. Maraming salamat po. Sa pagkakataong ito ay mamimigay ng kandila ang ating mga usher. ng ating halapan na pangungunahan ng ating Regional Director and Commander JTF NCR. At ngayon po, sa bilang ng tatlo, 1, 2, 3, ang pagpapalitad ng kalapati ay simbolo ng pag-ibig at kapayapaan. Maraming salamat. Sa ating pong mga kababayan na nagbabalik po sa ating pamahalaan. Atras. Ang pagbibigay sa kanila sa kanilang pagbabalik. Ito po ay parang peace offering po natin sa kanila na pagpapatunay ng ating pagsuporta at ating pagdala sa pagbabalik nilang mismo sa tunay at nag-iisang. Yan ha. Ayun. Mabigyan nyo na iba. Salamat po. Hindi man ito pagpapilihan ay nagbibigay. Hindi kami humihingi. puso upang kayo ay tulungan sa kanilang paraan sa kahit papaano lamang.
Ito kasi yung programa ng gobyerno ngayon na itong ELCAC, Ending Local Community Service. Actually, itong mga to, yung ibang kasamahan nila ay galing sa ibang region. And from other regions, we convince them na kumbinsihin itong mga ibang naririto sa NCR ngayon. Actually, doon nag-umpisa ito. Okay, so kung makita nyo kasi doon sa region na pinanggalingan ko, marami rin tayong napasurrender doon. As a matter of fact, we have one bottling company there when in 17-0. Okay, yung botohan doon sa lahat ng kanilang board of trustees and directors. 17-0 yung kanilang CBA agreement. 17-0 panalo yung gobyerno ron. Okay, so dito, we deem it necessary kasi ito yung ating mga kababayan na nagiging biktima. No? Sabi ko nga, ito nagpapakahirap magtrabaho to and yet they are forced to give 10% of their salaries. Every month yan, ha? Every month. So ito yung kanilang milking cow eh. Itong mga kababayan natin na patuloy nilang niloloko hanggang ngayon. So why would you ask them 10% of their salaries? Eh, sobrang laki naman yata, talo pa yung 5-6. Okay? So, just imagine, kayo, wala kayong ginagawa dyan, and yet, sweldo lang ano. So, kaya nga ito, we were able to convince at least 30 of them as I start. Okay, para once and for all, magbalik gobyerno at upang talikuran yung makakaliwang tutok. Yeah, sana maikayat pa natin yung iba na magbalik gobyerno para once and for all makita nila na ang programa natin ay talagang may puso, no? Tapat, may puso at para sa ating mga mamamayan. So ito po yung talagang programa ng ating ELCAC ngayon. Record lang sila galing sa labor sector. Yes, kasi itong alam mo itong labor sector kasi ito yung talagang tinatarget nila eh. Kasi it has been their milking cow for decades already. And wala kasing nakikialam dito nung una. No? So just imagine yung 10%. Pati nga yung pagpapasara ng mga kumpanya, gusto ng mga to eh. You know why? Because they are asking 25% of what they will receive. Okay, so para ma-enlighten sila. Okay, na akala nila, nagkapera sila initially. Just imagine, pag ikaw binayaran ka for separation fee of 200,000 pesos. So just imagine yung 25% nun, magkano? Sobrang laki. Per ulo yun. Opo. Di ba? Only to find out later, wala ka nang babalik ang trabaho. So yan ang kanilang siste, kumbaga. Diyan linawin lang natin, kinumbinsi nyo o kusa sila sumuko? Kusa silang sumuko. Okay? But syempre, may effort din tayo dyan para once and for all. Pero hindi man lang pwedeng sabihin na hilahin lang ito pagka hindi bukalo sa kanilang tanong. So ano ba yung mga tulong na nag-iitip sa kanilang mga support at tulong? Initially, meron po tayong ibibigay na cash for para makapagsimula ng panibagong buhay, no? And para talikuran din. Kung may armas din, iba rin yun. So every firearm na isusurrender, may corresponding amount yan according to the firearm na kanila surrender. Kung wala naman threat, pwede naman silang bumalik sa bahay na. Kung meron naman, hindi babantayan sila ng gobyerno. Meron din kaming programa dyan, katulad ng ginawa namin sa 4A, wherein we adopted some of their children, no, dahil ang hirap ng buhay ngayon. No? We have a program there, yung ALS program. This is in connection with the DepEd. Pero all of these are still ongoing and hopefully we can immediately fast track yung ating programa sa ALS. Ito ay more of the labor sector coming from NCR. Okay. So karamihan po rito ay mga truck drivers. O imagine magkano lang ang sweldo ng truck driver. Okay, and then hihingian nyo pa ng 10%. Ikawawa naman. Okay, in the guise of forming an organization for their protection, puno. Saan ang protection dyan?
Pinipirahan nyo nga lang yung mga taong yan. Diba? So please, let us put a stop on this kind of activity na puro lang panloloko.